sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Magandang gabi po sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng karatig ng mga bansa na inaabot ng programang Ang Muling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Sumainyo ang masaganang pagpapala. Ako po si Brother Edgar Salundagit na lingkod ng Diyos at narito po kami, ang ilang mga kasama sa Huling Biyaya, ang mga katiwala ng iglesia na nasa ilalim ng Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat, ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, sa pangunguna po ng ating steward Edwin Birata. Bati po kayo, Brother Edwin. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig natin ngayong gabing ito. Purihin ng Panginoon po sa gabing ito. Salamat po sa ating punong katiwala ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines at ngayon po ng Jesus Christ Black International God's Ministry, ang ating steward Arnold Ritwal. Bati po kayo. Magandang gabi po sa inaabot ng programang ito at maging sa karatig bansa na inaabot ng programang ito. Sumainyo po ang kapayapaan nagbubuhat sa ating Panginoon. At ang ilang pang mga kasama sa gabing ito, walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Ronnie. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po na nakikinig. Narito na naman tayo mga kapatid para subaybayan muli yung programa na Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At gayon din ang ating kapatid, Brother James Hernandez. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli purihin ng Panginoon sabagat muli ay makakanig namin kayo. At dyan lamang po kayo at napakaganda ng ating talakayan. Magandang gabi po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, pinapalam po namin ang programang ito ay joint program ng dalawang iglesia na siyang Jesus Christ Black International God's Ministry at gayon din ng Jesus Christ Fellowship Church in God in the Philippines na nasa ilalim ng muling biyaya ng dahil sa mga tapat upang ang layunin ng Diyos magkaroon ng katuparan na sinasaad ng mabuting balita na siyang kinasihan ng Espiritu Santo na ang layunin na ipakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling ipinasya rin sa kanya rin sa pagiging katigwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na sa sangkalangitan at ang mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa, ayon sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. At ngayon nga ang katuparan ng sinasaad ng mabuting balita na siya nakalagay sa Roma 11, versikulo 5, at gayon din sa panahon ito'y kasulukuyan, may isang nalalabi ng pagkahirang ng biyaya, at ang biyayang ito'y inilatag ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya't anuman ang iyong nasasakupang reliyon, sekta o dominasyon, ay narito na ang katuparan ng Diyos ng panahon. Kaya't halina, makiisa, makisama at makinig. Tumutok lamang po sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Okay, pasok po tayo sa ating trivia, mga kapatid. Ang triviang ito may isang katanungan tungkol sa kalamang pang-espiritual na nagbubuhat sa Ebanghelyo ng Kalangitan. At ang sino man unang tumawag at makasagot sa tamang tanong ay siyang tatanggap ng biyaya mula sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ito po ang ating unang katanungan, mga kapatid. Sino ba ang unang nakalaban ng mga anghel? Nagrebelde sa kalangitan at nakalaban ng mga anghel sa kalangitan. Ayan, ito, tawag lang po kayo sa line 1-631-2646 at gayon din sa line 2-631-2647.
At ngayon po, dadako tayo, Sister Jane Alihan, ay nakaready na ba ang ating testimony? Alam natin mga kapatid, ang ating mga testimony ay ito isang patutuon ng mga mananampalataya. Kaya wag po kayong magsawang magbigay ng kalulatiang kapurihan sa ating Panginoon. Sapagkat sa magitan ng testimony ito, ipinapakita natin ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa ating tulong, nagbibigay himala, nagbibigay pagkapala, nagbibigay na pinapakita niya rin na siya ay buhay sa mga lingkod ng Diyos na mga mananampalataya. Kaya ang Diyos laging sumasagot, laging tumutugong, at lalong bibigay patotoo sa mga mananampalataya. Narito ang ating kapatid, Sister Jane Alihan, para po sa testimony. Amen. Purihin ng Diyos. Sa lahat po ng nais magbigay ng kanilang patotoo upang madakila ang ating Panginoong Jesus, ay mag-email lamang po sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. Ulitin ko po, mag-email lamang po kayo sa lifeofhope_jcfigm@yahoo.com. Kami po ay magbibigay ng libreng New International Version, New Testament sa lahat ng magbabahagi ng kanilang patotoo. Narito po ang patotoo natin ngayong gabi. Ako po, si Cheryl Riano, tubong Marinduque, na nakalasap ng habag at biyaya ng Panginoon. Ito po ang aking patotoo. Mga kapatid sa pananampalataya, napakarami pong bagay ang aking ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Una po ay ang pagbibigay niya ng pagkakataon na makilala ko siya. Bago po ako maging tupa sa kanyang kawan, ay isa po ako sa mga tumitiligsa sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Ang aking buhay ay walang direksyon. Wala akong magandang pag-uugali. Kilala sa aming lugar na bungangera. Ngunit ika nga nila, hindi natin masasabi ang mangyayari sa ating hinaharap dahil ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Binigyan ako ng Diyos ng kabiyak at kami ay sinubok sa pamamagitan ng aming mga magulang. At dahil hindi ko pa kaisa ang aking asawa, ay mas lalong nabigatan ako sa pagsubok na aking pinagdaanan. Ako ay dumulog sa Panginoon. Hiningi ko sa Kanya na makasama ko ang aking asawa sa paglilingkod. Napatunayan ko na walang imposible sa Panginoon. Dahil ngayon ay kasakasama ko na siya sa paglilingkod at patuloy na nagpapalakas sa aming pananampalataya. Salamat dahil nakilala ko ang Panginoon. Salamat sa kabagan ng Panginoon. Salamat sa mga pagsubok dahil dito umuunad ang ating pananampalataya sa Kanya. Hayaan niyong ibahagi ko ang aking paboritong verse sa Biblia. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang maluglumpaypay sapagkat ako ay inyong Diyos. Aking palalakasin ka? Oo. Aking tutulungan ka? Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Sa Isaiah 41 verse 10. Sa oras ng kahinaan, ito ang verse na pinangahawakan ko. Kahit saan man tayo mapunta, siya ang ating magiging gabay. Purihin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating kapatid, Sister Jane Alihan, sa testimony ng ating kapatid, Sister Cheryl. Ayan, purihin ang Panginoon sa lahat po ng ating mga kapatid. Narinig mo natin na luwalhati ang ating Diyos bilang kanyang mga lingkod at mga patuloy na nananalig at nananampalataya. Huwag po kayong magsawang patuloy magbigay sa amin ng mga sulat kung paano kayo tinawag, kung paano kayo binigyan ng himala, kung paano kayo pinakpikitaan ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, alam natin mga kapatid, ito ay nagbibigay kapurihan sa Diyos. Kaya malaki ang ganti ng Diyos sa mga taong nagtataas ng kanyang pangalan, mga kapatid. Kaya po, maraming salamat sa ating kapatid si Cheryl Riano sa kanyang patotoo na ibinigay sa ating kapatid, Sister Jane Alihan. At ngayon po, mga kapatid, maraming salamat sa ating Sister Jane. At ngayon po, dadako po tayo sa ating pong sponsors. At ating papangunahan na ating kapatid, Brother James Hernandez. At ilan ba ang ating pong marami na ba ng sponsor, Brother? Million na ba ang ating pera dyan sa sa ating radyo? Salamat, Brother Edgar. At talaga namang parami ng parami. At purihin ng Panginoon sapagkat patuloy na hinihipo niya ang mga taong ito at patuloy na nagbibigay.
ang mga major sponsors natin sa Jesus Christ Black International God's Ministry, ang mga kapatid natin dyan sa Korea, sa Taiwan. Sa Korea, sila Brother Alfred, Brother Jun Alihan, at ganun din sa Taiwan, kay Brother Dan Ong, kay Sister Annelyn, Sister Jinky, Sister Lindy, at ganun din sa ating mga kapatid na local base dito sa Pilipinas, sila Brother Boy, mga major sponsors natin. At walang iba, Sister Tita, maraming salamat. Sister Jane Pacoy, Brother Oliver Pacoy. At sa mga minor sponsors po, hindi ko man mabanggit, alam ng Panginoon kung sino-sino kayo. At nawa ay patuloy na hipuin ng Panginoon ang inyong puso at patuloy na magbigay upang makatulong sa gawain ito. Maraming salamat po, at ganun din sa ating kasama, Jesus Christ Fellowship, Church of God in the Philippines. Napakarami rin po ng mga major sponsors diyan, at ganun din mga minor sponsors, at halos lahat naman talaga nagbibigay. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging posible itong programang ito. At purihin ng Panginoon naway maibalik ng ating Diyos na buhay ang kanyang pangako sa mga tapat na nagbibigay sa kanyang siksik-libig at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat pong muli. Purihin ng Panginoon. Ayan, pagpalain kayo mga kapatid. Kaya ang Diyos natin hindi liko, hindi niya makakalimutan ng inyong mga ginawa sa kanyang pangalan, at ngayon ay nandahil sa inyong pagtulong ay natataas. At gayon din natataas ang pangalan ng Panginoon, ang kanyang mga turot aral ay nahayag sa buong sangkalupaan, at ngayon ay napapakinggan ng mga taong di mananampalataya at mananampalataya upang magkaroon sila ng kaalaman pangkalangitan. Kaya maraming salamat po. Patuloy po kayong tumulong. Ang Diyos ay nakatingin lamang po, at alam po natin kilalang kilala kayo ng Diyos. Maraming po salamat sa mga nag-i-sponsors. Ayan po. At ngayon po, papasok po tayo sa ating pong mga announcement para sa ating pong mga churches. At ngayon ay dumarami ng ating mga ating iglesia na nasasakupan ng Huling Biyaya, at pangungunahan tayo ng ating kapatid, Brother Ronnie. Nasaan na ba ang ating mga church dyan na nakatayo? Puntahan nyo lamang po mga kapatid kung kayo may mga sakit, may mga problema, at pag kayo ay nakapasok dyan, nako, sigurado iba yung pagkapala ang tatanggapin nyo. May answer prayer kayo, may kagalingan pa kayo, may pagpapala pa kayo. Brother Ronnie? Amen. Marami pong salamat muli, Brother Edgar. Mga kapatid namin na kung saan ay patuloy na nakikinig at sumusuporta sa aming programa dito sa DWBL. Mga kapatid po, kunin nyo na yung mga ballpen at lapis nyo at ilista nyo na para hindi nyo po makalimutan na pwede nyo puntahan. Oo nga, Brother Ronnie, baka mamaya malapit sila dyan sa lugar na yan, no? Amen po. Ay pumunta sila dyan, makakaranas sila ng himala at pagpapagaling. Amen. At unahin po natin sa Jesus Christ Black International God's Ministry. Ang Mother Church po nila ay matatagpuan po sa 113 Press Specialist Building, Aurora, Cubao, Quezon City, sa pangunguna po ni Brother Grams Hernandez. Sa Caloocan City naman po ay matatagpuan dito sa Phase 1, Package 4, Block 4, Lot 19, Bagong Silang, Caloocan City, sa pangunguna po ni Brother Daniel Acuna. At dadako naman po tayo sa Taguig. Dito po ay matatagpuan sa number 8 Tahimik Street, Santa Ana, Taguig City, sa pangunguna po ni Brother Van Alvarez. At doon naman po sa Novaliches, Quezon City, doon po sa may Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City, sa pangunguna po ni Brother Sunny Alapide. At ngayon po ay dadako naman tayo sa mga local churches natin sa probinsya, sapagkat marami na po ang mga local churches dito na nakabilang po sa Jesus Christ Black International God's Ministry. Ang unahin po natin ay ang Marinduque Province, sa Barangay Hinanggayon, Mogpod, Marinduque, sa pangunguna po ni Brother Edgar Salundagit. At ganun din po sa Aurora Province, meron din po kami dito sa Barangay Mapalad, Aurora Province, sa pangunguna po ni Brother J. Camba. At doon naman po sa Bacolod Province, sa may Adelphi Street, Rosario, Bacolod City, under po ng Murcia, sa pangunguna po ni Brother Alex Biton. Sa may Manapla, pangunguna po ni Brother Jade Pausal. Sa Talisay po, sa pangunguna ni Brother Jubil Naranha. Sa Kawayan po, sa pangunguna ni Brother Arnolfo Galapay. At ganoon din po, meron din tayo sa Samar, sa Cagmanipis, Samar.
at Danau 1 Samar sa pangunguna po ni Brother Joseph Marquez at Brother Susing. Ito po yung mga local churches ng Jesus Christ Black International Kids Ministry. At ngayon po ay dadako naman tayo sa Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Unahin po natin ang Parañaque City sa number 12 Daang Batang Street, Munwok, Parañaque City sa pangunguna po ni Brother Danny Arbues. At ganoon din po, meron din sila sa Las Piñas City, sa Ribero Compound, St. Joseph Subdivision, Pulang Lupa, Las Piñas City, sa pangunguna po ni Brother Ronnie Valderramos. At ganoon din po, meron po kami sa Quezon City, Barangay Ramon Magsaysay po, Quezon City, sa pangunguna po ni Brother Rick Camba. Ganoon din po, meron po kami sa Valenzuela City, Barangay Polo, Valenzuela City, sa pangunguna po ni Brother Jonathan Medrano. Meron din po kami sa Malabon City, sa Barangay Potrero, Malabon City po, sa pangunguna po ni Brother Nitoy Kumilang. At meron din po sa Montalban Rizal, sa pangunguna po ni Brother Ole Bianson. At ngayon po ay dadako naman tayo sa mga local churches sa probinsya. Unahin po natin dito ang Cavite, sa Tres Cruces, Tansa, Cavite, sa pangunguna po ni Brother Ryan de la Cruz. At ganoon din po ay meron din po kami sa Oriental Mindoro, sa Barangay Calsapa, San Teodoro, Oriental Mindoro, sa pangunguna po ni Brother Hener Fran. At meron din po kami sa Sultan Kudarat, sa Barangay Concepcion, Lambayog, Sultan Kudarat, sa pangunguna po ni Brother Almer Arquero. Kaya po mga kapatid, sa patuloy na nakikinig, kung malapit po kayo sa mga lugar na ito, ay malaya po kayong makibahagi, makiisa sa pagtitipon na kung saan ay nais niyong matagpuan ang tunay na Diyos na magbibigay sa inyo ng pagpapala, magbibigay sa inyo ng marami pang paalala patungkol sa mga pagpapalang bibigay sa inyo ng Diyos. Maraming salamat sa ating kapatid, Brother Ronnie. At ngayon sa lahat ng mga napakinggan niyo po, mga kapatid, kung kayo po ay malapit sa mga lugar na kung saan ay diyan na ilagay ng Panginoon ang dalawang iglesia ng Huling Biyaya, mga kapatid, pwede po kayong lumapit sa mga pastor na nakatalaga diyan. At kung ang mga pastor na nakatalaga diyan ay inyong kausapin at kayo ay mamanhik na kung gusto niyo magkaroon ng kapayapaan ng buhay, o kaya may mga sakit karamdaman ng inyong mga anak o kaya inyong asawa, ipatawag niyo diyan yung mga tao mayroong mga kaloob na kapangyarihan, mga binigyan ng gift of healing o kaya gift of discerning, ay pumunta kayo diyan at yun ay para maalaman nyo kung anong mga sakit karamdaman. Yan sapagkat ay ibinigay ng Diyos yan para sa kapakinabangan, para ibinigay din ng Diyos yan para maalaman nyo at gayon makalasap din kayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Brother Ronnie. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At ngayon po, magdadako na po tayo sa ating talakayan. Pero bago tayo tumalakay, mga kapatid, ay huwag kalilimutan ng ating trivia. Napakadaling sagutin lamang, mga kapatid. Sino ba ang unang nagrebelde na isang anghel mula sa langit at itinapon dito? Mga kapatid, ang ganda po ng regalong ibibigay sa inyo ng Diyos. Walang iba kundi ang bagong-bagong NIV. Ito ay galing pa sa Canada, galing pa sa ibang bansa. Itong pong King James Version. Kaya napakadali lamang po, mga kapatid. Tawag lang po kayo sa line 1-631-2646 at gayon din sa line 1-631-2647. Yan po ay sa line 2. Kami po ay maghihintay sa inyo hanggang po matapos ang ating programa. Kaya huwag niyo po kalimutan, tawag na sa Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ayan, purihin ng Panginoon. At ngayon po, papasok na po tayo sa ating talakayan. At ano ba ang ating tatalakayan, Brother Edwin, para po sa ikaluwalhati ng ating Diyos na buhay? Amen. Purihin ng Panginoon. Pero bago natin banggitin yung talakayan natin, nais ko pong manawagan sa lahat na kung saan sa darating na June 12, sa lahat na nakikinig natin, magkakaroon po tayo ng Huling Biyaya Worship 2014 na kung saan ay tatalakayin natin ang pagsambang tunay. Ito ay isang uri ng mataas na level na paglilingkod bilang isang iglesia. Yan po ay gagawin po namin doon po sa lugar ng Cubao, sa main Mother Church ng Jesus Christ Black.
Kaya sa lahat na nakikinig nating mga kapatid na mga worship leader, singer, band, dancers, inaanyayahan po namin kayong dumalo dito sa programang ito mula alas 9 ng umaga hanggang matapos po ito. Napakaganda pong mga talakayan ang ating tatalakayin doon at magugulat sila kung sino ang speaker nila dahil ang kukunin natin mga speaker doon na hindi pa nila makikita sa personal pero ngayon makikita nila sino ba yon. Medyo matatawa sila dahil ang speaker natin si Darling Sheck tsaka si Paul Balochi na kung saan ay magbibigay sa atin ng ilang kataga kung paano tayo tuturuan sa pagsambang tunay sa ating Panginoon. Well, ngayong gabing ito, ang ating talakayan ay tungkol po doon sa binanggit natin nakaraan, tungkol sa tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit bago natin talakayin yan, gusto ko pong magbasa ng ilang kataga na sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 6. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ibig sabihin, kung tayo ay nakikisama sa ating Panginoong Jesucristo, pero lumalakad naman tayo sa kadiliman, ang tawag sa atin ng Bible ay bulaan tayo, hindi tayo nagiging totoo, sapagkat wala sa atin ang katotohanan. Napakahalaga ng katotohanan na nasa atin. Katulad nito, nakikisama tayo sa Panginoong Jesucristo, pero yung pakikisama mo sa Kanya, hindi mo naman alam, wala ka namang alam tungkol sa Kanya, makikita natin na hindi magandang senyales ito na may pakikisama tayo pero hindi natin kilala ang isa't isa. Kumbaga ngayon, Brother Edgar, sinasabi natin dito, halimbawa, magkakilala tayong dalawa, magkaibigan tayong dalawa, meron tayong pagsasama. Oo. Pero totoo lang, bagamat kilala kita, hindi ko alam kung kailan ang birthday mo. Oo nga. Kailan nga ba birthday mo, Brad? Diba? Hindi natin alam ang birthday natin sa isa't isa, medyo nagbubulaan tayo. Hindi tayo lumalakad sa katotohanan. Wala tayo sa katotohanan. Kaya ngayon, napakalaga na himay-himay natin na ang katotohanan ay mahalaga tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro isa-isahin natin, Ang una natin tatalakayin, ang alam ng marami, December 25, ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pero saan ba nagmula talaga yung December 25? Alam nyo po, kung magsa-search kayo sa internet, ay makikita nyo po, nakalagay doon sa isang article doon, na mababasa po natin na walang nakakaalam ng tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoon na sinasabi nila. Wala raw sa Bible ang tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Well, yung totoong petsa, yung date mismo, yung pinaka araw ay wala po talaga. Pero yung buwan ay makikita natin sa Bible talaga kung ano yung tunay na buwan. Pero bago natin himay-himayin lahat yun, siguro tanong natin si Brother Glenn, saan ba nagmula yung December 25 na katuruan, na kapanganakan, na pinagdiriwang ng maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan? Maraming salamat, Brother Edwin, at talaga namang napakagandang topic nito, kasi ang December 25 ay sineselebrate ng mga kababayan natin bilang isang okasyon na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So, sang-ayon sa manunulat na si Gregorio Saide, na isang professor sa Far Eastern University, sa kanyang aklat na World History sa pahina 241, may pamagat na Christ, ang The Rise of Christianity, ay nagsasaad na ang December 25 ay kaarawan ng Diyos, small letter D, na paganong si Mitra Ahura Mazda, na siyang Diyos ng mga unang Romano bago ito maging Kristiyano. At katunayan, Brother Edwin, ang emperor na si Aurelian ay nagpatayo ng isang templo, nagpatayo pa siya sa labas ng Roma bilang handog kay Mitra, na tanging pagsamba ng mga Romano ang kanilang napanumbalik. At sa panahon ng tagyelo o taglamig, sila ay nagbibigay ng regalo sa isa't isa. Nagbabatean sila kung ano mga sinasabi nila para lang ma-celebrate nila yung December 25 na ito bilang pag-aalala sa kapanganakan ni Mitra. At ito ginagawa nila sa mga kuweba. At bago mapabilang sa kultong ito, ang mga anak ng mga Romano ay kanilang binibinyagan sa pamamagitan ng pagwiwisik sa kanilang mga ulo ng tubig. So,
Ang kultong ito ay dala ng mga sundalo na sa Gresya at kanilang tinanggap na isa sa bilang ng kanilang mga reliyon sa Roma, bago pa ito maging isang Kristiyanong bansa. At ito'y kanilang ikinapit kay Jesus bilang kanyang kaarawan. Ngunit sa Biblia, hindi naman ito pinatitibay sa dahilang malayo at di batay sa mga salaysay ng kalagayan ng mga panahon. At ang pagdiriwang ng mga Kristiyanong Katoliko at Protestante na ipinagdiriwang ang Disyembre 25, sila'y nahihidwa sa tunay na pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang kanilang pinagdiriwang ay kaarawan ng paganong Diyos at hindi para kay Kristo, sapagkat kanilang pinalitan ng kamalian ng katotohanan. At ito ang tinatawag na hidwang pananampalataya na sinasabi sa atin ng Galatia 5:19-21, ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo na mga ganitong pananampalataya ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ito ay hidwang pananampalataya. So ikaw nga, Brother Edwin, sinabi mo nga kay Brother Edgar, hindi mo alam yung birthday niya. Paano kung binati mo siya sa araw nung hindi pala niya birthday? Parang inaano mo siya, no? Parang tawag dito, pinawalan parang gano'n, no? Kasi hindi naman niya talaga birthday. Parang gusto mo lang sabihin na pakainin mo ko dahil birthday mo, no? So mali talaga yung pananampalataya nito. Kaya sa Biblia hindi sinasabi ang tunay na kapanganakan. Subalit kung babasahin natin at sasaliksikin natin, sabi nga sa John 5:39, saliksikin natin ang Biblia at makikita natin, malalaman natin doon kung talaga kailan ba talaga ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat, Brother Edwin. Amen. Ibig sabihin, yan palang origin ng December 25, yan pala ay galing sa mga Romano, na kung saan, kung iintindihin natin, parang nagkaroon ng tinatawag na mixed theology, na kung saan, nung kiniklaim kasi ng mga Romano na si Constantine the Great, siya yung first Christian emperor na may kagagawa ng lahat ng ito. Bakit? Sapagkat nung araw, nung panahon ng mga Romano, nung nabubuhay pa ang mga apostol, sila po ay talagang kumakapit sa katuruan ng Biblia at talagang kinakapitan nila ang turo't aral ng Panginoon. Dangan nga lamang si Constantine the Great ay kumbaga pinapapatay niya, pinahihirapan niya yung mga Kristiyano nung araw na sumasampalataya sa tinatawag na turo at aral ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dumating din yung time na nagbago po siya ng sistema o yung style. Yung sinasabi niya, gumawa siya ng isang sign na nakalagay, in hoc signo vinces, na ibig sabihin, in Christ we conquer. In this sign we conquer. Na kung saan ay pinalitan niya ng kasinungalingan yung katotohanan. Nagkaroon ng tinatawag na mixed theology dahil ang ginawa po niya na imbis na patayin ng mga Kristiyano ay pinayagan niyang umiral ang Kristyanismo. Ngunit sa hindi nila nalalamang dahilan, ang ginawa ni Constantine the Great, ipinasok niya ngayon yung paniniwala ng mga Romano doon sa Biblia, na kung saan yung Diyos na dapat paniwalaan, yung mga Diyos ng mga Romano, yung mga goddesses nila, ay incorporate nila sa turo ng Bible para yun ngayon ang sambahin ng mga Kristiyano. Katulad ng sinasabi mo, yan palang December 25, yan pala ay okasyon na kung saan ay para kay Mitra. Si Mitra, kung ating pag-aaralan, yan po ay isang goddess of sun, na kung saan ay Diyos ng mga Romano, na kung saan yung pala yung sineselebrate nila pag December 25. Katulad nung binasa mo nga kanina, Brother Grams, di ba? Sineselebrate nila yung kaarawan ni Mitra, na kung saan in-incorporate nila ito ngayon sa modernong panahon na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, na kung saan ito ngayon ang pinatupad ng ilang mga namiminuno sa mga reliyon ng mga Romano, na kung saan ang siya namang ikinapit na katuruan sa buong mundo. Kaya nga siguro, Brother Edgar, ano pa ba yung ibang tatalakayin natin tungkol dito sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Yan, pakunan tayo ng ating kapatid, Brother Grims, Brother Ronnie. Amen po.
Para tuloy-tuloy na maliwanagan po natin tungkol sa ating tinatalakay natin ay idudugtong natin dito na dapat bang ipagdiwang ang kaarawan ni Jesus. Sa Biblia, walang utos na direkta na ipagdiwang ang kaarawan ni Jesus na literal. Datapwat, dapat nating ipahayag ang tunay na petsa ng kapanganakan ni Jesus sa kasalukuyang panahon laban sa mga bulaang guro at mga relihiyong lider. Sa 1 Corinthians 14:26 ay may probisyon na gawin daw po ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Amen? Aming ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesus sa dahilang napapanahon na imulat sa mga taong Katoliko at Protestante ang tamang petsa ng pagdiriwang ni Jesus upang sila'y malagay sa wasto at tumpak na paniniwalang Kristiyano. Itong pagdiriwang na ito ay isa'y sinasagawa upang sa ikatitibay ng lahat bilang pagbibigay pansin sa mga tao na kaiba sa Katoliko at Protestante. At maisip nila bakit Hunyo nagdiriwang ang mga born-again Christian tungkol sa kaarawan ni Jesus. Kung ang katotohanan at kabutihan ay hindi pamumulat ng mga nakakaalam sa mga ibang namamali at sa mga nakakaalam ng kabutihan at di tinuturo ito'y kasalanan nila at mananagot sa dugo ng mga taong hindi alam ang katotohanan. Yan po ay may supporting verse po dito na sa Santiago 4:17. Na pag hindi nila sinabi yung katotohanan, ay mananagot sila at namamatay pa. Sa supporting verse ng Ezekiel 3:18-20, pag di nila pinabatid ang sa kanilang mga kasama. Ibig sabihin pala, Brother Edwin, kung ipagdiriwang mo yung kaarawan ni Jesus na hindi naman tama, tayo ay nagkakasala. So ang tanong dito kasi, dapat ipagdiwang. Siyempre dapat mo ipagdiwang kung alam mo yung kaarawan talaga ng ating Panginoong Jesus. Ayun naman pala. Kasi ba't mo isi-celebrate kung hindi naman yun ang tunay, di ba? Kumbaga parang niloloko mo lang yung sarili mo na nagse-celebrate ka ng birthday mo pero hindi mo pala birthday. Amen. Oo nga. Kumbaga nagiging bulaan ka sa sarili mo. Ngayon, nabanggit nga natin kanina na kung dapat ba nating i-celebrate. Of course, dapat nating i-celebrate. Ikaw nga, pag birthday mo, nagse-celebrate ka nga. Sino ka ba? Tao ka lang di ba? Pinagdiriwang mo yung kaarawan mo. Di lalo pa ang anak ng Diyos, King of Kings and Lord of Lords yan, na kung saan ay dapat ipagdiwang upang maipakilala sa lahat ng tao kung kailan talaga ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pero mabanggit ko lang, katulad ng Brother Ronnie, hindi natin masasabi na lahat ng born-again Christian alam ang tunay na kapanganakan ng Panginoon. Kundi, ang ilan lamang ang nakakaalam nito. At ang mga nakakaalam pa nito, yung mga kabilang sa huling biyaya ng Diyos ng dahil sa mga tapat. Kaya patuloy lang kayo tumutok para patuloy tayong may malaman tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At ngayon naman, si Brother Arnold naman ang tatalakay sa atin. Brad, ano ba yung tatalakay mo tungkol dito sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Magandang gabi po muli mga kaibigang tagapakinig ng programang ito, ng Huling Biyaya. Maganda po ito, Brother Edwin, kasi lahat tayo gusto nito. Itong tatalakayin ko, yung regalo sa kaarawan ni Jesus. Ang tanong ba, sa kaarawan ni Jesus, hindi ba masamang magregalo sa araw ng kanyang kapanganakan? Bakit? Sapagkat ito'y ginawa ng mga pantas na lalaki ng galing pa sa silangan ng Babylonia, Caldea. At sa kaarawan ni Jesus, ang mga pastol ay hindi bawal na siya ay bisitahin. Ito'y ilan lamang sa mga halimbawa ng pangyayari sa kanyang pagsilang. At ngayon,
sa makabago, dapat bang magbigay ng regalo sa araw ng buwan ng kanyang kapanganakan? Sa tingin ko mga kapatid, hindi naman po masamang magregalo kung tama yung sinasaban nating pagregalo. Katulad nga na sinabi ni Brother Ronnie na kung ipagdiriwang natin ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus, kailangan yung tamang buwan ayon sa Biblia. At ito, sinasabi rin dito na kinakailangan hindi masamang magregalo kung ito ay sa tamang paraan. Kaya nga po, ang sabi nga po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 14 verse 46 na maaring gawin kung sa ikatitibay ng iglesia. At maaring gamitin din naman ang regalo para sa gawain. Dahil napakahalaga po yung regalo kung tutuusin. Ito isang halimbawa ng pag-ibig, pag-alala sa iyong minamahal o sa iyong mga sinuman na dapat regaluhan. Ito po ay dapat gamitin, sabi nga, sa misyon. Pwede rin natin gamistustusin para sa mga pamangailangan, sa mga kapatid, lalo na sa loob ng iglesia. Sa Pilipos 4:9, ito po ay sinasabi. Sapagkat ang mga pantas na tao ay mananampalataya din kay Jesus na siyang Mesiyas. At kung ikaw ay isa din naman mananampalataya, maaring tularan ang pag-aginaldo ng mga material na kayamanan, ito ay para kay Jesus o maging dagdag o tulong ng kanyang iglesia at ang kanyang ari-arian dito sa lupa. Sabi nga po ng Apostol Pablo sa kanyang aklat sa 2:45, nung unang panahon binigay na mabuting halimbawa mga kapatid ng mga Kristiyano kung paano sila taos-pusong tumulong at nagbigay sa mga kapatiran na sinasabi nga po roon na nagbenta sila ng kanilang mga property, ari-arian at ipinamahagi sa lahat kaya walang nasalat. Siguro po sa panahon ngayon napakahirap gawin yun kung tutuusin lang. Property mo, pinagpagalan mo ng mahabang panahon. Ibinenta mo, ibebenta mo lang dahil sa ibibigay mo sa iyong kapatid o kaya ireregalo mo lang sa isang bagay. Pero po, kapag ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos at mahal mo ang Diyos at mahal mo yung kapwa, sabi nga, yung pagreregalo sa kaarawan, lalo na kung kaarawan ni Jesus sa tamang kaarawan, ito po ay hindi masama sapagkat ito ay isang kalugod-lugod sa harapan sa paningin ng ating Panginoon, Brother Edwin. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga yung mga katanungang ito na sinasabi natin, dapat bang ipagdiwang, dapat bang magbigay ng regalo, lahat ng ito ay may kadahilanan kung bakit dapat nating gawin ito. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, Brother Edgar, ano ba yung maibabahagi mo ngayong gabing ito para sa tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Okay, so dito, sa ating pong tinatalakay ngayon, ay napakahalaga po yung habili ng Panginoon. Na hinabili ng Panginoon at tinihul ni Jesus na maraming magsisilitaw sa huling araw na mga huwad at guro at mga propeta. Ayon po sa Matthew Kapitulo 24, no, na magtuturo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ngunit ililigaw ang marami. Na may pananamit na tulad ng tupa, ngunit kakalakalin lamang ito ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kung mababasa natin ang Roma, ay ganito ang sinasabi sa Roma, Kapitulo 16. Ang sabi ng talatang ito ay, dito ay nagbibigay ng paalala ang ating Panginoon. Kaya nga sabi nga sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 17 hanggang 18, Gaymay pinamumunik ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo, yaong pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitusuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi magsisipaglingkod sa kay Kristong Panginoon, kundi ang kanilang sariling tiyan sa pamamagitan ng kanilang mabubuting panlita at mainam na mga talumpati na dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan. Kaya inabili ni Jesus sa mga apostol na magsilayo kasi kanila di ayon sa turot ng Panginoon Kristo at ang kanyang mga apostol upang huwag kayong madamay sa kanilang kasalanan. Kaya ayon po sa talatang
2 Thessalonica chapter 3, ay dito po nahayag sa atin yung bagay na sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon noong nagpaalala si Apostol Paul sa talata ng Biblia ng 2 Thessalonica chapter 3 verse 6 ay ganito ang pasabi, aming inuutos sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kayo magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kayusan at di ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Yan po yung mga babalang binabanggit ng kanyang mga apostol upang huwag kayong madamay sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 16 ay ganito ang sinasabi ni San Pedro sa kanyang talata ng sulat ng ikalawang Pedro kapitulo 3 16 hanggang 17. Hindi naman lahat sa kanyang sulat doon ay sinasalita ang bagay na ito. Doon may ilang bagay na mahirap unawain na sinisinsay ang mga di nakakaalam at mga walang tiyaga, gaya din naman na ginawa sa ibang mga kasulatan sa ikapabawak din naman nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman nyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa mamagitan ng kamalian na masama ay mahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Kaya ibig sabihin, iba dyan nagtsatsaga, baka mamaya sa kanilang katyagaan, mahulog sila. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Bibliang payo, ay ang mga anak ng Diyos ay huwag makiayon sa kamalian. Ikaw ay lumayo sa kanila ayon sa ikalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18. Kaya sabi dito, huwag kayong makipumatok sa kabila ng mga di nagsampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ng katwira at kalikuan? Anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial? Anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Anong pakikisama meron ang templo sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos na nananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayo magsipon ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y inyong magiging ama, at ako'y inyong kayo magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Yan po yung pinag-iingat po tayo. Gaya nga po na ngayon ay sa panahon ngayon, meron po nagtuturo ng iba ay this September ang True Birth Month of Christ, ang iba naman ay December, ang iba naman ay month of June. Kaya po mga kapatid, sabi nga ng Biblia, John 5:39, saliksikin, ito ang magpapatotoo tungkol kay Jesucristo ayon po sa mabuting balita. Kaya alamin natin, lagi tayong tumutok sa ating talakayang ito. Ito po ay tatalakayin para sa ganon maalaman nyo ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang Alam nyo mga kapatid, medyo maselan to. Dahil hindi naman ito naririnig ng pangkaraniwan. Hindi naman ito lagi nating napapakinggan sa radyo, napapanood sa TV, nababasa sa mga babasahin. Kundi sa istasyong ito, sa ating programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat, dito lamang natin matutuklasan ang katotohanan ito, yung tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nung iba, wala nakakaalam, kahit ang Biblia hindi makapagtuturo sa atin ang tunay na kapanganakan ng Panginoon. Pero imposible, katulad nung binanggit mo, Brother Edgar, John 5:39. Saliksikin ninyo. Pag sinabing saliksikin, pag-aralan ninyo ang kasulatan ng Panginoon, dahil ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. So kung meron tayong gustong malaman sa ating Panginoong Jesucristo, ang gagawin lang natin, saliksikin natin ang kanyang kasulatan, sapagkat nandoon ang life, death, and passion of our Lord Jesus Christ. Kung may gusto tayong malaman tungkol kay Jesus, yung mga sikreto niya, yung mga ibang mga bagay hindi nating alam sa kanya, itanong natin sa Biblia, saliksikin natin ang Biblia, at Biblia ang magpapatotoo tungkol sa kanya. Ibig sabihin, ito yung nagsisilbing diary
ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung maghahayag ng mga bagay na lihim sa kanyang pagkatao. Kaya nga, sinabi dito ng ating pag-aaral, merong iba't ibang paniniwala tungkol sa mga tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Katulad nga ng binanggit mo, Brother Edgar, meron mga nagtuturo na ito ay December 25, tulad ng pagkaalam ng mga Katoliko at ibang mga Protestante, at ang iba naman ay nagtuturo na ito ay September, at meron akong narinig na ibang katuruan na may nabasa nga ako na ito ay pumapatak daw ng December. Nung binasa ko ito, ang layo naman sa katotohanan at walang mga supporting verses sa Bible. At ito namang ating kinakampanya, yung tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung tunay na araw, kundi yung tunay na petsa, kaya nga true birth month of our Lord Jesus Christ. Yung tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na binabanggit natin, ito ba ay buwan ng June na tulad ng alam ng iba-ibang mga paniniwala at iglesia? Ano ba ang tamang buwan, petsa at araw at taon ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Ngayon, para maintindihan natin to, ay thoroughly, kailangan ito ay isa-isahin natin sa Bible. At siguro sa mga susunod na mga talakayan natin, ay thoroughly, ay pag-aaral natin one by one, mula sa kalendaryo, mula sa sitwasyon. Kasi alam nyo, isa sa mga rules ng hermeneutics, yung tinatawag nating you should learn the background of the passage. Pag sinabing you should learn the background of the passage, tatlong bagay ang dapat mong tignan. Yung tinatawag na geographical, yung biological, at yung tinatawag nating iba pang background na kung saan yung background ng passage pag-aaral katulad ng klima, yung panahon, yung sitwasyon ay dapat natin pag-aralan for us to interpret the Bible para maintindihan natin ang Biblia. Kaya ito ay tatalakayin natin sa mga susunod na mga Sabado na ating pong programa dito po. Kaya tutok lamang po kayo at patuloy kayong makinig sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Dahil katulad nga ng binabanggit mo, Brother Edgar, ang importante dito ay yung wag tayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi sumasampalataya. Opo. Sapagkat anong pakikisama ang meron ang kadiliman sa liwanag? Hindi Amen. pwedeng mag-fuse, hindi pwedeng maghalo. Dapat kung puti, kung itim-itim. Parang ganito, Brother Edwin, hindi pwede magsama ang maling aral at ang tamang aral. Oo, imposible yun. Dahil malilito tayo doon. Malilito tayo eh. Kaya, tapos, magtsatsaga ka ba doon sa maling aral, tapos pagdating mo pala sa harap ng Diyos ano ka pala, hidwang pala ng palataya ka pala. Hindi pwede dito, ay wow, mali. Hindi pwede tayo sa wow, mali. Dahil, ibig sabihin, nakasalalay dito yung ating paglilingkod, pananampalataya at kaligtasan. Pwede ba natin sabihin, oy, December 25 ang kapanganakan ng ay, wow, mali. Hindi pwedeng ganun na wow, mali lang tayo. Kundi, nakasalalay dito ang ating kaligtasan, sapagkat ang sabi ng Galatians 5:19, ang hidwang pananampalataya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Okay. Kaya kung gusto nating malaman ng katotohanan, iniimbita po namin kayo dyan po sa lugar ng Cubao. Sa June 15, magkakaroon po kami ng isang magandang pagdiriwang ng tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kung available kayo, pakibigay mo nga, Brother Edgar, yung address ng Mother Church ng Jesus Christ Plaque. Baka may mga nakikinig. Diyan po sa Specialist Building na 113 F Manalo Street. Yan po dyan sa Aurora, Cubao, Quezon City. Ayan. Dumalo po kayo dyan para mapakinggan po ninyo yung tinatawag na
aral ng ating Panginoon Kristo. Pero pag hindi kayo nakadalo, sa Sabado pong darating, tatalakayin na natin to. Mapapakinggan nyo na po ito. Kasama yung kalendaryo, no? Medyo ngayon, bibitinin lang muna natin ng konti dahil hindi naman po pwede na lantaran agad, ilalantad natin to. Kasi mahaba Kundi, slowly but surely, na himay-himay natin ito para pag ginuya natin ito, talagang madigest natin ito ng gusto. 'Di ba? Kaysa nagmamadali tayo, katulad ng iba, madali na madali, hanggang sa December 25 na punta yung kaarawan ng Panginoon, naglolokohan na tayo rito. At Saka yung Brother Edwin, yung ating pong nilalapit sa mga tao, sa lahat na nakikinig, syempre ito ay isang bagay na pagmamahal sa kanilang kaluluwa. Kung mahal mo ang iyong kaluluwa at nais mong maligtas, ikaw mismo ang magsasaliksik. Ikaw mismo ang makikinig para maalaman mo kung tama po ang sinasabi ng Biblia. Dahil sa pakikinig mo, doon nag-uumpisa ang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito siya magiging dahilan, magiging daan para sa katotohanan upang ay magkaroon ka ng liwanag ang iyong kasipan, sapagkat nga binulag nga ng Diyos ng salibutan ang lahat ng mga tao upang wag sumilang sa kanilang ebanghelyo. Kaya ang ibig sabihin, marami ngayong mga tao sa mundong ito ng buong salibutan ay nadaya ng masamang espiritu. Kaya nadaya sila sa pamamagitan ng turo at aral. Kaya nga po, ang Biblia ay nagtuturo ng katotohanan at ang katotohanan ito ay magpapalaya po sa lahat ng ating pong kaisipan at kalooban. Sa totoo lang, Brad, napakahirap ng ating pinapasan sapagkat kumbaga itong turong ito parang binaliktad natin yung tsupon. Kumbaga babaliktarin natin ang sanlibutan dito dahil halos lahat na nakararami halimbawa, ikaw ba, Brother Edgar, pag nag-celebrate ka ba ng kapanganakan, yung tinatawag na Kapaskuhan, pwede ba naman month of June, magkakaroling ka sa mga bahay-bahay at babati ka, Brother Edgar, Merry Christmas sa'yo. Sabihin, may itong mga taong to, nasisira na yata ang ulo. Di ba? Month of June pa lang, bumabati na ng Merry Christmas at humihingi na ng mga akinaldo at nagsa-celebrate na ng kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya para malaman natin itong mga bagay na ito, kailangan ay maging mapatyaga tayo sa pag-aaral ng mabuting balita ng Panginoon. At promise po natin, sa Saturday, himay na po ito sa inyong lahat. Amen. Ngayon, binigyan natin ng konting papyaw para meron tayong palaisipan. At siguro ngayon, Bad, bumati muna tayo, magpaalam bago tayo magtapos. Sapagkat ilang minuto na lang, magtatapos na tayo. Pero dadako tayo sa ating panalangin. Ipag-pray natin ito. At sa ating prayer ay ilapit natin sa ating panalangin na maintindihan ng buong tao yung tunay na aral. At sa darating na linggo, invited po namin kayo. May birthday celebration ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Specialist Building, doon sa Mother Church ng JCF Plac. Huwag po kayong mawawala at huwag niyong kalilimutan dahil invited kayo. Magdala tayo ng regalo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Bible, no one come to me empty-handed. Walang sino man nang lumalapit sa Panginoon nang walang dala sa kanyang... Walang handog, walang dala. Oo, kaya invited po namin kayo, wag po kayong mawawala sa darating na linggo sa pagsa-celebrate natin ng birthday ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po, dumako tayo sa ating panalangin. Bago tayo magtapos, ay manalangin tayo sa ating Panginoon. Brother Glenn, pakibasa mo nga yung mga taong yan na may mga prayer request. Ito may mga prayer request nito. Actually, walang prayer request kundi inire-request lang natin kasi may sakit itong kapatiran natin. Si Sister Gloria Oga-Oga ngayon nakakumpanya sa Nodado Hospital. Ganon din kay Brother Jun Alihan na nasa Taiwan na mayroong dinaramdam na sakit. At kay Brother Noel Archide, yung aking bayaw. Sige po, panalangin po natin sila. Dakilang Diyos, Sister Christy Lucena pala. Amang makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. At sa aming pagdulog sa iyo, kasabay nito ang aming pagsamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. At sa gabing ito,
ang katotohanan ito ay dala-dala po namin upang ibahagi sa kanila ang tunay na kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, tulungan mo kami na pagliwanagin ang kaisipan ng marami tungkol sa turo't aral na ito. At sa susunod na Sabado ay aming mahimay-himay ng gusto mula sa tunay na petsa, sa tunay na sitwasyon, sa tunay na kalagayan ng kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya ibinibilin po namin sa iyo na ikaw po ang gumabay sa amin at sa lahat na nakikinig dito, nabigyan mo sila ng wisdom and knowledge para ito ay kanilang mapakinggan at matutunan sa habag ng Panginoon na pinagkaloob sa kanila. Gayun din yung mga kapatid na binanggit ng aming kapatid si Brother Graham. Itong mga kapatid na nangangailangan ng prayer dahil sila'y may sakit, dahil sila'y may karamdaman, dahil sila'y na ospital. Panginoon, sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos na buhay, Panginoon, hinihiling namin na abutin mo sila ng iyong healing touch, Panginoon. Hawakan mo sila ng iyong mga kamay upang matamo nila ang kagalingan ngayong gabing ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Ama, ngayong gabing ito, dinalapit din po namin sa iyo ang dalalapit na birth month celebration namin sa darating na linggo. Panginoon, pangunahan mo to na isang magandang celebration ang mangyari at marami po ang makaunawa at makakilala ng tunay na kapanganakan ng Panginoon. Panginoon, ganun din sa aming pagtatapos, patuloy mo pong pagpalain ang programang ito, ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Patuloy mo silang biyayaan ng mahaba pang taon ng pagpuprograma ng gawaing radyong ito upang maituro sa kanila ang mga katotohanan. At maraming salamat po at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhati at kadakilaan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. At bago tayo magwakas, binabati ko po yung ating mga tagapakinig at especially yung aking mga pamangkin na kasama ko rito sa radio station, si Melvin at si Meg Regalado. Ganun din po yung aking anak, si Luina Jasmine Berata. Happy listening sa iyo. At gabi-gabi, balang araw, ikaw na ang anchor dito. Ayan. Kayo naman ba? Ganun po, binabati ko yung apo ko sa Taiwan. Ashley, dati tulog ka ba na pa? Kumusta kayo dyan? At gayon din yung kanina lang ay galing ako sa Aurora, sa aking bayang Sinilangan ng Baler Aurora. Ngayon ay nakikinig sila. Sabi ko makinig sila. Kumusta ang Santiago family dyan? Lumasak family sa Barangay Pingit, Baler Aurora. Sige po, habang sinasagot natin yung telepono Binabati ko ang mga kapatid ko na nakikinig ngayon at ganun din sa aking sister wife, kay Jedy, kay Marinela, kay Mela. Magandang gabi sa inyo. Pahabol ako kay Brother Boy. Brother Boy, magdala ka naman ng tapang kabayo dyan para mapagsalusaluhan natin. Brother Boy, magandang gabi sa iyo. Dagdagan mo bukas yung baon mo. Binabati ko rin ang mga taga Rainbow. Rainbow dyan sa Novaliches at gayon din sa mga taga Bagong Silang. Ang pamilya Urines at gayon din ni Pablia, Sister Bravia Labita at ang kanyang mga anak. Okay, mga kapatid, paalam na po sa inyo, naway nakatamasa tayo ng biyaya mula sa kanyang mabuting balita. Pagpalain tayo ng lahat ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naway huwag kalimutan sa inyong kaisipan, sa puso at ang programang napapanahon, ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat. Cristo Jesús.
magkasama. Layunin ng Diyos Ama na tayo'y magsama-sama sa ating ay nahaya. Bugtong niyang anak, kalooban ng Diyos Ama ngayon ay nahaya. Sa bawat puso natin si Kristo ang tinanggap. Jesus Christ Fellowship, ito ay charismatic. Maraming salamat sa kataas-taasan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program.